Tuloy-tuloy pa rin ang canvassing ng mga boto 2 araw matapos ang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Sa gitna nito na question ang resulta ng botohan sa Cotabato City dahil hindi raw tugma ang bilang ng mga bumoto ng no at yes sa kabuuang bilang ng mga voter. Live mula sa Cotabato City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, nanaig nga ang botong yes dito sa Cotabato City para maisama sila sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na papalit sa ARMM. Pero ang alkalde ng Cotabato City ay hindi pabor dito dahil nagkaroon daw ng iba't ibang aberya, kaya naman magreklamo daw siya at magpoprotesta sa COMELEC. Autonomo ng Bangsamoro for yes, 36,682 for no, 24,994. So we will proclaim the winner is yes, garnering 36,682. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng Sharif Kabunsuan Cultural Center nang ideklara ng COMELEC Cotabato City na yes vote ang nagwagi sa naganap na plebisito. Maging sa labas ng auditorium, nagbunyi ang mga nagsulong na mapasama ang Cotabato City sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region. Ang Certificate of Canvass of Votes at Summary of Statement of Votes ipapadala ng City Board of Canvassers sa National Board of Canvassers sa Maynila. Pero nang makuna ng larawan ng COC, nakitang hindi tugma ang bilang ng bumoto ng no at yes sa total number of voters na aktwal na bumoto. Puna ng iba, kulang din daw ang nakatalang mahigit 70,000 registered voters ng syudad na higit 113,000 dapat. Yun nga, makikita naman kung ano yung records talaga pagka if ever that it will be raised. Ang alkalde ng lungsod na kilalang tutol sa pagsasama ng syudad sa bubuing BARMM maghahain daw ng protesta dahil sa mga irregularidad. Nawawala yung kanilang pangalan. There was massive disenfranchisement ng voters. Yung mga patay na buhay at yung mga pangalan ng buhay na wala. Na yung mga teachers na palitan na ang nasa batas, kinakailangan ang plebcom member, kailangan residente ka ng Cotabato City at botante ka ng Cotabato City. Ang karamihan sa pumalit, hindi residente at hindi botante ng Cotabato City. Nagpatuloy naman ang canvassing ng Regional Plebiscite Board of Canvassers. Una na nilang na-canvass ang mga boto sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law sa Maguindanao at Lanao del Sur kung saan nag-landslide ang botong yes. Ngayong gabi, na-canvass na rin ang resulta sa Basilan kung saan nanalo ang botong yes. Na-canvass na rin ang resulta sa Sulu, pero no ang nanaig sa lalawigan. Bagamat talo ang yes sa Sulu, hindi naman daw nangangahulugang hindi na sila mapapabilang sa bubuing BARMM. Whatever the result sa province, kung as a whole nanalo ang yes, team ratified na yung batas. So kahit natalo sa Sulu, kasama pa rin ang Sulu sa BARM. Panalo rin ng yes sa Tawi-Tawi. Ayon sa COMELEC, kabuang bilang ng boto ang bibilangin sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Sa Isabela City at sa Basilan Province, kailangan manalo ang yes para kapwa mapasama sa BARMM. Kung yung Basilan Province says yes, Isabela says no, then hindi masasali ang Isabela City. Pero yung ratification question, yung yes or no to the Bangsamoro Organic Law, ang bilang niyan, kabuuan ng ARM as one unit. Meaning to say, hindi mo pwedeng hiwalay yung iba't ibang probinsya. Samantala, sabi ng COMELEC, alas 2 ng hapon bukas, muling magsasama-sama ang National Plebiscite Board of Canvassers. Wala pa raw kasi silang natatanggap na Certificate of Canvass of Votes. Pero kahit 2 araw nang walang nakakanvas ang NPBOC, hindi naman daw nila ito hinuturing na delay. I think there's really actually no delay. It's just a matter of the regular course of a manual canvas. So we don't think it's a delay. Ma'am Jess, tungkol naman doon sa discrepancy sa COC dito sa Cotabato City, sinabi ni Director James Jimenez ng COMELEC na clerical error yung lumalabas na sanhi nito at hindi raw ito isang anyo ng pandaraya. Samantala Ma'am Jess, yung ibinigay naman sa ating impormasyon ni Attorney Ray Sumalipaw ng COMELEC ARMM ay nagwagi nga ang botong no
sa Isabela City sa Basilan. At Ma'am Jess, basahin ko na, no, ang bilang ng no ay 22,441 o mahigit 3,400 na lamang. Doon naman sa yes na nakakuha ng 19,032. At dahil dyan, Ma'am Jess, kapag pinagtibay na ng COMELEC ay hindi na maisasama ang Isabela City sa Basilan sa bubuing BAR-MM, Ma'am Jess. Ian, clarification lang. So lumalabas itong nag-exceed yung bilang ng no at saka yes dun sa actual total number of votes cast dito sa plebisito sa Cotabato City. Maliit na bagay lang ito, clerical error lang. Yun ba ang sabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez? So, kasi yung mayor ng Cotabato City parang nanggagalaiti dun sa naging resulta. So parang hindi pala ito malaking bagay as far as the COMELEC is concerned. Tama ba? Ma'am Jess, ganoon po ang lumalabas, tila tinitingnan nila ito na napakasimpleng bagay lang na nagkamali. Kinoconsider din nila na maaring pagod daw at puyat na yung mga umupo doon. Natanong din ng mga kagawad ng media, si Attorney Romel Rama, ang umupong election officer dito sa Cotabato City. Sinabi nga niya na noon kasing kinopya lamang yung mga data na yon, so nagkaroon ng pagkakamali yung mismong nagsulat nito. Pero yun nga, Ma'am Jess, isang malaking tanong din ito, sapagkat si Mayor Giani naman ay sinasabing marami nga ang mga nakaboto umano na mga hindi naman taga rito, at sinasabi rin niya na maraming mga kapanalig ng MILF ang nagpunta dito, dumagsa sa syudad, kaya marami umano ang natakot na lumabas at hindi sila bumoto, Ma'am Jess. Kasi I think, I'm sure may mga iba sinasabi, itong plebisitong ito, napakasimple lang, yes or no lang ang boto. Walang pinag-uusapang mga personalidad. Pero at the pace na nangyari ito, medyo tama ba, Ian, na parang ang bagal naman kung yes or no lang naman ang bibilangin. At sa ilang mga probinsya lang ito ginawa, ang bagal. At meron pa nga ganitong alingas-ngas ngayon sa Cotabato City. Ma'am Jess, talagang sa obserbasyon natin ay mabagal talaga, dahil kung yung nagdaang barangay elections hindi naman talaga ganoong kabagal. Dito sa Cotabato City, ang naobserbahan natin, mabilis silang nagbilang yung doon sa mga presinto, mabilis silang nailagay ito sa mga tally sheets at sa mga plebiscite returns. Pero Ma'am Jess, pagdating dito sa Sharif Kabunsuan Cultural Center, kung saan isinagawa ang city canvassing, dadalawa yung tumatanggap doon sa reception ng COMELEC, at ito ang nagpabagal dahil 374 yung total ng clustered precincts. So napakatagal talaga, kaya nga yung isa nating na-interview, si May, ay itong guro na ito umabot ng 36 hours bago niya na i-turn over yung plebiscite return na to, at yun talaga, Ma'am Jess, sobrang exhausting para sa kanya. Pero yun nga, ginampanan daw niya ang pagiging guro at pagiging plebco member, at hindi naman daw siya nadadala sa nangyaring ito, Ma'am Jess. Ian, tama rin ba yung perception na I think I also share that observation na parang in the past kasi mga election dyan sa Maguindanao area, including Lanao, hindi malinaw sa maraming lugar sa atin na nagko-cover sa media kung maayos ba yung naging eleksyon, nagkaroon ba ng botohan, o di ba kasi may allegations na bigla na lang pirmado na lahat ng mga balota, maayos na yung canvassing, pero hindi malinaw kung sa precinct level naging maayos yung eleksyon. Pero this time, it's so reassuring to see na sa presinto, sa level ng presinto, nakita natin na nagkaroon ng botohan talaga. Yes, Ma'am Jess, yan talaga yung naobserbahan din natin, at maging yung mga ibang observers dito, yung mga banyagang observers, yan din ang nakita nila na talaga nagkaroon talaga ng botohan. And yung report na nakuha natin mula dun sa ARMM Police, mula doon kay Chief Superintendent Graciano Mijares, talagang sinabi rin nila na walang naitalang untoward incident dito sa plebisitong ito. Ma'am Jess, kasi ang nangyari kasi dito, plebisito, yes and no lamang yung pinagbobotohan.
wala talagang contending parties na sinasabi nga ng mga politiko. Although yung result nito ay makakaapekto sa mga politiko, pero hindi sila ganoong kainit at given na kasi na sa ARMM yung kabuuan nito ay talagang malawak talaga ang suporta at yung ratifikasyon ng BOL ay talagang nakikita na. At ang Sulu, Ma'am Jess, ay nakita nga natin na hindi sila bumoto pabor dito. No ang nanalo sa kanila, pero 30,000 lamang yung naging lamang ng no doon sa yes. At isa pa rito, yung kanila rin kasing gobernador ay isa sa mga nagprotesta sa Supreme Court laban nga dito sa BOL, Ma'am Jess. Okay, so kung ikukumpara yung resulta ng plebisito ngayon dun sa dating ARMM, I think ang pwedeng equation dyan, Ian, is ARMM plus 2 kasi nakuha ng Bangsamoro entity ang Cotabato City at ang Tawi-Tawi, no? Except yung Basilan, no pa rin yung nanaig doon. So, ARMM plus 2, yan ang resulta nitong BOL. Maraming tama ba, Ian? Ma'am Jess, ang nakuha nila ngayon ay itong Cotabato City na matagal na hindi nananalo yung kanilang sa plebisito. Pero yung Tawi-Tawi, Ma'am Jess, ay kasama na iyan, yung Zambasulta area, yung Basulta area, yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay original na talagang kasama ng ARMM, Ma'am Jess. Pero ngayon, ang Sulu voted no. So, hindi na siya kasali sa BOL, di ba? Ang Tawi-Tawi voted yes. Tama ba ako? Ma'am Jess, tama, Ma'am Jess, na bumoto ng yes ang Tawi-Tawi and the rest of ARMM bumoto ng yes. Kaya overwhelming yung yes, Ma'am Jess. Ang Sulu, hindi sila bumoto ng yes. No ang nanalo sa kanila. Pero sabi nga nitong si Attorney Sumalipaw ng COMELEC, ang rule kasi dito, simple majority. Bumoboto sila whole of ARMM. So dahil mas malaki ang lamang ng yes, hindi naman ma-offset nung pagkapanalo ng no sa Sulu yung laki ng boto na nakuha ng yes doon sa ibang mga probinsya na sakop ng ARMM. So kahit bumoto ng no ang Sulu, ay kasama pa rin sila dito sa Bangsamoro entity. Tama, Ma'am Jess, kasama pa rin sila dahil yun nga ang magdedesisyon kasi nung ratifikasyon na ito ay ang buong ARMM, yung mga probinsya na bumubuo nito. Kaya kahit natalo doon sa Sulu, definitely makakasama sila at hihintayin pa rin natin, Ma'am Jess, dahil nga may protesta pa yung kanilang gobernador dito, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.